po si Irene. Ano po bang sinasabi niyo, sir? Na anak ko si Michael? Madiing tanong ni Irene. Mali siyang nanguso sinagot nito. We didn't say that. Bakit? Anak mo ba si Michael? Pagbabalik na niya sa tanong na kinatiimbagang ni Irene. Sumiksik ang asawa niya sa kanya at nilapit pang bibig sa kanyang tenga. Don't stress yourself, Kuting. Ako na. Masuyong bulong nito. Hindi niya alam kung alam nito pero hayaan niya ito sa gusto nitong laro. Si Karil ang mama ni Michael, hindi si Irene. Singit na ni Emmanuel. Napatitig siya kay Emmanuel. Hindi nito nililingon si Irene pero ang boses nito ay may concern. Huwag mong titigan, nagsasalas na ako, Kuting. Maliing bulong ni Sir Harry kaya't mabilis siyang umiwas ng tingin kay Emmanuel. Pagsulyap sa asawa niya ay nalilit ang titig nito. Matamis niyang initian kahit paalam niyang selos na selos nga ito. Ano bang nangyayari? Nalilito na ako sa inyo. Ikaw, Roosevelt, pati katulong dinadami mo sa init ng ulo mo. Sermon pa ng daddy niya kay Sir Harry. Hindi naman natinag ang asawa niya. Of course, Daddy, I need to do background checking. Nakakatakot magpapasok ng multo dito. Makahulog ang bigkas muli ng asawa niya. Napatitig naman ulit kay Irene. Mas lalo tong namutlat hindi na makatingin sa kanila. Pero ang mas kinakunot ng noon niya ay ang nag-aalalang titig dito ni Emmanuel. Excuse me po, ma'am. Ihahanda ko na po yung mga damit ng mga bata. Tarantang paalam pa ni Irene. Ngunit hindi pa man to nakakahakbang, hinarang na ni Sir Harry ang paa sa harap nito. Simula ngayon, hindi ka na magbabantay sa mga anak ko. Malamig na deklara ni Sir Harry na maging siya ay nagulat. Bakit po, sir? Doon ka na sa laundry area. Malalaki ng mga anak ko para bantayan mo pa. That's too much, pagtatanggol ni Emmanuel kay Irene. Naglipat-lipat ang titig niya sa mga ito. Ganon din ang ginawa ni Daddy Regan niya. At sigurado siyang ramdam nito ang tensyon. Sadyang mabait lang ba si Emmanuel at masyadong concerned kay Irene? And ako naman na magpapasahod sa kanya. Walang ngiting sagot ni Sir Harry kay Emmanuel. Naumigtingan pa nga. Hindi na yung pinansin ni Sir Harry bagkos ay binalingan si Irene na noon nagtatagis sa mga ngipin. Take it or leave it, Irene. Yan lang ang trabahong maibibigay sa'yo. Hindi ka naman mukhang naghihirap. May pondo ka nga pampasurgery. Oh my bad. Pagkunwaring hinging paumanhin ng asawa niya. Napahawak siya sa hita nito matapos matantong pinupunto ng asawa niya. Nagpapasok sila ng kriminal. Sige po sir, tatanggapin ko. Just leave it, Irene. Hindi ka mukhang marunong maglaba. Malamig na singit naman ni Emmanuel. Lumitan tingin niya sa kaibigan. May alam ba to? Alam nito kung sino si Irene. Tatanggapin ko pa rin po, excuse me. Mabilis na tumalikod si Irene na sinundan niya ng tingin. Ang hindi niya inasahan ay ang pagsunod dito ni Emmanuel na walang paalam sa kanila. What was that? Hindi mapigilan tanong ng daddy niya. Nating dad, hayaan niyo ng asawa kong bahala sa bagay na yan. Matamis siyang ngumiti sa ama. Ayaw niya magsabi dahil delikado at baka makwento nito kay Emmanuel. Sa nakita niya kasi nabawasan ang tiwala niya sa kaibigan. Tila ba maging ito ay kasabwat ni Irene sa kung ano man ang plano nila? Kitty, bulong ng asawa niya. Hinarap niya ito. Tama ba ako nang iniisip kay Irene, Sir Harry? Humigpit ang yakap nito at maingat na tumango kaya napasinghap siya at napatakip ng bibig. Emmanuel's POV. Sinundan niya si Irene, kita niya sa mga mata nito kanina ang galit at inis. Sigurado siyang bubuga na naman ito ng apoy, kaya't nung pumasok ito sa maid's quarter ay sumunod siya at nilak ang pinto. Labas, Emmanuel. Madiing utos nito sa kanya kahit pa nakatalikod at galit na bumubuntong hininga. Hindi siya lumabas at nanatiling nakasandal sa pinto. Namulsa tinitigan ng babae sa harap niya. Pinayagan kitang bumalik dito para ipakitang mahal ni Harry si Marian. Bakit mo ba pinipilit ang sarili mo dito? Maging mabuting ina ka na lang kay Michael. No, shut up, Emmanuel. Magugustuhan pa ako ni Harry. Kailangan lang ng ibang tao ako. Hindi niya mahalata yon. Ang nangyari ngayon ay nagkataon lang. You think Harry is stupid? Hindi mo siya maloloko. Itigil mo na lang ito at balikan ng anak mo. No, 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 no. Hindi ako papayag yan. Hindi pwedeng masirang plano ko. Alejandro, stop shouting. Nasa puter ka ni Harry. Madiing paalala niya dito. Tumiimbag ang ito't nagtaas noo. Kausapin mo si Jesus sa Emmanuel. Alokin mo ng pera at ituon mo sa kanyang paghihinala ni Harry. Palabasin mo na siya si Karil. Desperadong request nito sa kanya. Umigting ang panganyat na alalang inosenteng sekretarya ni Lay. She's out of this. She's innocent. Huwag mo nang idamay. Bakit mo siya kinakampihan? Anong inosente? Pwede siyang gamitin upang sa kanya mabunton ang galit ng mag-asawa.
Kahit magkano, kakagat yun. Pamimilit nito sa kanya, nadismaya siya dito. Hinanap niya pa sa sarili kung talagang gusto niya pa ito pero mali yata ang desisyon niya. Ang nakikita niya rito ay puro paghihiganti at kasakiman. Hindi ganitong mama ang gusto niya para kay Michael. Nagsisisi siya, biglang tinulungan itong makaalis sa mental hospital. Mukhang kailangan itong bumalik doon. Ano na, Emmanuel? Gamitin mo yung kokote mo. Kakapit si Jesusa sa patalim. Papayag yon. Fine, kung ayaw mo ako na lang mag-aalok sa kanya. Hinaklit niyang braso nito. Naubos ang pasensya niya dito. Huwag mo siyang lalapitan. Maayos siyang nagtatrabaho. Huwag mong dungisan ang ugali niya. After all, she look more decent and kind compared to you. Hindi niya mapigil ang pagkukumpara, lalo't umukit sa isip niyang itsura ni Jesusa. Tumalim ang titig nito sa kanya. Gusto mo siya, Emmanuel? Gusto mo siya kaya mo siya pinagtatanggol? Napaiwas siya ng tingin. Nagagandahan siya kay Jesusa pero hindi niya masasabing gusto niya ito. Mara siyang bumuntong hininga. Kung tumatanggap siya ng single father, why not? Tumabingi ang mukha niya sa sampal nito. Hinawakan niya ang pangang na manhid pero hindi ito binigyan ng sulyap. Hindi ko papayagan na maging iba ang mama ni Michael. Doon lumamig ang titig niya dito. The mother of my child is long dead. Nasunog sa mental hospital at wala nang paramdam. I think it is best to change her. Hindi na rin naman babangon ang bangkay niya. Panguuyam niya dito na kinapuyos ng damdamin nito at kinakuyom ng kamao. Pinapasakitan mo lang ang damdamin ko, Emmanuel. Jesusa is so cheap. Mas bagay siyang katulong ni Michael kaysa mama. Muling laik nito. Nag-isang linya ang mga labi niya at kagad kinuha ang cellphone. Marcus, can I talk to Jesusa? Pakiusap niya dito. Naalerto si Irene at may galit na nakatitig sa kanya. Pero siya itong natigilan nang marinig ang malamyos na boses ni Jesusa. Sir, may nagawa po ba akong mali? Gusto niyang pumikit sa hagod ng boses nito. Napalitan ng ginhawang kanina pa niyang naririnding tenga kay Irene. Don't you dare, Emmanuel. Pigil sa kanya ni Irene. Ngunit ngumisi na siya. Will you marry me, Jesusa? My baby boy needs a mother. I think you will be perfect. Patay na kasi ang mama niya. Tuloy-tuloy niyang proposal na kinasinghap nito sa kabilang linya. Hindi mo siya pwedeng pakasalan, Alejandro. Ako pa rin ang mama ni Michael. Malakas sa sigaw naman ni Irene. Ngunit pareho silang natigilan nung bumukas ang pinto. Nakasandal sa hamba si Harry. Pinaglalaruan ng susi ng maid's quarter room at mukhang kanina pa ito naroon. Thank you for the information. Ngising sambit nito. Harry's POV. Mali ka ng dinig, pilit ni Irene, ngunit malamig niya itong tiningnan. Hindi niya hayaan na may masaktan pa ito sa pamilya niya. Imbis na itong kausapin, nilingon niya si Emmanuel na hindi natinag. Who is she? Sarkastikong tanong niya dito. Tama naman ang narinig niya. Kukumpirmahin niya lang. Karil, malamig at tamad na sagot nito. Doon pa lang ay umigting muli ang panga niya. Emmanuel, bawiin mo yon. Hindi ako si Karil. Galit pa nitong hinampas si Emmanuel na hindi gumalaw mula sa pagkakatayo. Siya man ay malamig lang na tinitingnan si Emmanuel. Kahit maging anghel pa ito, baka hindi na siya babait. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng private investigator niya. Sir, nahanap ko na si Miss Mara. Bungad na balita nito. At ang mga pulis, malapit na rin dyan, sir. Dagdag pa nito. Please, make sure na safe makakarating si Miss Mara. Thank you. Paalala niya dito bago balingan ng bagong mukha ni Karil. Harry, maniwala ka sa akin. Hindi ako si Karil. Tamad niya lang itong tinignan at mas naging interesado pa sa mga parating na pulis. Hindi siya ipinanganak kahapon at hindi uto-uto. Kay kuting lang siya magpapauto. Harry! Tawag ulit ito sa kanya, ngunit ayaw niya mag-aksaya pa ng laway dito. Gumilid siya noong pumasok ang mga pulis. Sandali, wala akong kasalanan. Inosente ako. Wala pa akong ginagawa. Bitawan niyo ako. Harry, malito. Emmanuel, pigilan mo sila. Sunod-sunod nitong sigaw noong pusasan to. Harry! Sigaw nitong muli, ngunit hindi niya nilingon. Ang nalangunan niya ay mga anak niyang nasasalat nagtataka. Anong nangyayari, Daddy? Litong tanong ni Ken. Bakit kinukuha si Yaya Irene? Si Mika na nakaawang ang nakatingin kay Karil. Umiiyak si Yaya Irene, Daddy, stop them! Si Chloe na naluluha na. Wala na kaming Yaya Irene? Nakalabing tanong ni Mig. Tss, she's a witch. Huwag niyong ang iyakan yan. Mahinang angel ni Ophel sa triplets. Ophelia, maging malambing ka naman sa mga kapatid mo. Sermondita ng kuting niya. I'm sorry, Mama. Bakit nila iniiyakan niyang masamang babae na yan? Kainis, litanya nito. Marahil ay naalalang pananakit dito ni Karil.
Napabuntong hininga siya at dumukwang sa triplets. Napaka-inosente ng mga anak niya at kung hindi siya maagap, baka isa sa tatlong nasaktan. Alam na niya ang likaw ng bitukan ni Karil at tsak na madadamay yun ng mga bata. Malugod niyang tinanggap ang yakap ng tatlo, sumiksik sa dibdib niya kaya't hinalikan niya sa mga bunbunan. Sandali lang nakasama ng mga ito si Karil pero ganito ng reaksyon. Daddy, bakit naalis ni Yaya Irene? Pati ba si Yaya mo naalis din? Si Mika na malapit na suminghot. Hush, babies. Nag-resign siya. Ayaw na niya maging katulong. Pagsisinungaling niya, ayaw niya magsabi ng masama o manira sa mga anak niya. Ayaw niya may mamuong galit sa mga to. Balang araw maintindihan din nila. Mamimiss ko siya, Daddy, dagdag ni Mig. Ngunit kita niyang umirap si Ophel. Mangkukulam yan, hindi mapigilang komento pa nito. Ophelia, ang bibig mo, muling sermon dito ng asawa niya. Tinawag na niya si Yaya Mona para patahanin ang triplets. Agad siyang tumayo at lumapit sa asawa niya. Hinapit niya ito sa bewang. Wala nang makakapanakit sa pamilya natin, Kuting. Hindi ko papayagan, kaya yung kaibigan mo, pagsabihan mo at baka ipasama ko rin sa mga pulis. Diing bulong niya matapos malingunan si Emmanuel na para bang walang nangyari. Kakausapin ko siya. Sigurado ako may rason si Emmanuel. Subukan mo't maililibing ko ng buhay yan. Inis niyang bulong na kinalaki ng mga mata nito. Huwag kang ang ganyan, baka isipin nila mamamatay tao at huwag kang ikulong, sige. Mahinang angil nito, kinunot niyang nood tinaliman ng tingin si Manuel na lumapit. Oo, ngayon pa lang, Kuting, nagtatagi sa mga pangangsambit niya. Kumapit sa damit niyang asawa at hinarang ang katawan nito. Bakit mo tinulungan si Karil, Emmanuel? Tanong na nito sa lalaki at gusto niyang umungol ng protesta dahil doon. Kinausap pa talaga, ang selos niya tuloy nagising. Akala ko magbabago siya kapag nakitang wala siyang pag-asa kay Harry. Sige, ipakulong niyo na rin ako. Nilahad pa nitong dalawang kamay. Hindi niya alam kung nangahamon ito o seryoso ba to. Pero sige, seseryosohin niya. Tumigting ang panga niya at sumenya sa isang pulis. Paglapit nito'y kagad niyang tinanggap ang posas at nakangising pinusasan si Alejandro. Harry, wag mo nga. Walang kasama si Michael. Tigas ng ulo mo, Roosevelt. Apila ng asawa niya nung dalawang palapulsuhan ni Manuel ang pusasan niya. Ano ba talagang nangyayari dito? Bakit may mga pulis? At bakit pati si Emmanuel huhulihin? Marian, naguguluhang tanong ni Don Regan na nakapapasok lang sa bahay. Dad, si Karil, si Irene at tinulungan siya ni Emmanuel na makatakas sa mental hospital pati ang bumalik dito. May halong dismayadong kwento ng asawa niya, hinawakan niya ito sa bewang at pinisilyon. Ayaw na niya itong mahirapan pa. Ano? Paano nangyari yun? Emmanuel, ano to? Nitong tanong ni Don Regan. Totoo po pero malinis ang atensyon ko at gusto ko lang din bumalik ang mama ng anak ko. Mahinang paliwanag nito na hindi malang natatakot na makukulong. Halatang nadismaya din si Don Regan. Alam mong hindi na kita mapagkakatiwalaan pa niyan, Emmanuel. Naiintindihan ko po, Uncle. Nga pala kapag nakalabas ako sa kulungan, kukunin ko si Jesusa bilang empleyado ko. Paalam pa nito sa asawa niya. Si Jesusa? Bakit? Ibig ko sabihin may anak si Jesusa. May anak din ako. Bumalik na rin naman si Mrs. Mara. Hindi mo na kailangan si Jesusa, Marian. Nanliliit ang tingin niya dito habang ang asawa niya napatango na lang. Thanks. Huling sambit nito bago sumama sa pulis. Harry, maawa ka. Sigaw namang muli ni Karil na hawak ng mga pulis sa siko. Malamig niya lang itong hinatid ng tingin, ngunit tumawang ang mga labi noong tumamig ang mukha nito. Pagtingin niya sa harap ni Tinaro na si Miss Mara, na galit ang titig, isang malakas sa sampal pang binigay nito muli kay Karil. Pantay sa pamumula ng pisngi niya. Mamang pulis, pwede niyo na ikulong, bantayan yung mabuti, may saltik yan. Gigil na habilin nito sa mga pulis. Walang hiya ka, matandang babaeng mangkukulam. Hindi ako baliw, bruha. Hambalusin pa kita ng walis tingting dyan eh. Ginigigil mo ko. Gigil na sigaw ni Miss Mara, talagang sinugod si Karil. At balak na sabunutan kung hindi lang humarang ang mga pulis. Ma'am, baka makasuhan din kayo. Pigil ang pulis dito. Go Miss Mara, hiyaw pa ng asawa niya, kaya lalo nagkagulo sa loob at puro iyak ni Karil. Ang narinig matapos mahagip ni Miss Mara ang buhok nito. Ay, galingan mo, Miss Mara. Sige lang po. Ubusin mong buhok ng bruhang yan. Iganti mo ako, Miss Mara. Malakas naman na pag-cheer ni Ophel. Kaya't napalingon siya sa anak. Ophelia, huwag mong i-cheer. Napamaang siya nung lagpasan siya ng anak niya at hindi sila pinakinggan. Akala mo maaga mo si daddy ko kay mama ko? Hindi kailanman. Buti nga sa'yong buwisit ka. Ubusin mong buhok niya, Miss Mara. Pretty please. Muling hiling na anak niya. Pigilan mo, Kuting. Marian Roosevelt,
Siya pang napasigaw nung kumawala to sa kanya at nakasigaw. Kasama ni Ophel, ang mga pulis ay hindi alam kung pipigilan ng mga to. Napakamot sa ulo, kakasuhan ko rin kayo. Harassment to, naiyak na sigaw pa ni Karil. Marian's POV, naramdaman niyang paghila sa kanya ni Sir Harry kaya't natigilan siya sa pag-cheer kay Miss Mara. Bitawan mo ko, Daddy. Kulang pa yon. Dapat lumpuhin din siya kagaya na nangyari sa'yo, Daddy. Apila ni Ophel, na hinila rin pala ng asawa niya. Napangiwi siya. At kung hindi pa pinigilan at tinila si Miss Mara ng mga pulis ay baka nakalmunga nito si Karil. Ay, tapos na? Tinigin ni Mika kahit napalingon siya sa hagdan. Nagtatago ang triplet sa railings. Aba, nagiging chismosa na. Yun na yun, Mama? Tila bitinding tanong ni Mig. Mag-artista sila, Mama? Inosenteng tanong ni Chloe. Bakit ba nakatakas sa mga ito kay Yaya Mona? Yaya Mona, ang tatlong chika do. Pakikuha po muna. Nilingonan niya itong nakasilip din at mukhang kanina pa nanonood. Ay, sorry ma'am. Tara na babies. Rehearsal lang ang napanood nyo. Sunod na linggo pa i-air sa TV. Paliwanag nito sa triplets. Mali siyang nanguso. Paano kapag nagdalaga ang tatlo? Baka Amazon na din gaya ni Ophel. Akala ko pipigilan mo si Ophel. Sinamahan mo pa. Bulong ni Sir Harry. Bakit ba? Deserve ni Karil yun, Sir Harry. Kulang pa nga. Right, dapat sinampal mo rin, Mama. Pinapalo ko ng buwisit na yun dati. Singit ni Ophel. Bumigat ang puso niya sa narinig. Hindi niya alam yan at parang gusto mag-init ng dugo niya lalo. Nilingon niya pa sa Sir Harry na namungay ang tingin kay Ophel. Siguro yun yung mga panahong comatose pa to at hindi na ipagtanggol ang anak. Ophel, come here baby. Tawag nito kay Ophel. Ngunit tumirap ang anak niya. Tss, ang tanda ko na para yakapin daddy. Sambit nito bago umalis sa sala. Sinundan to ng tingin ni Sir Harry at kita niyang bumakas na lungkot sa mga mata nito. Gusto nitong bumawi kay Ophel pero mailap ang anak nila. Hinawakan niya ito sa braso upang kuhanin ang atensyon nito. Pilit siyang ngumiti dito. Nahiya lang siya, Sir Harry. Bumuntong hininga ito't yumakap sa kanya. Binaon ng mukha sa balikat niya. Hinayaan niya lang ito para naman gumaan ang pakiramdam nito. Paalala mo sa akin kailangan kong bumawi kay Ophel, Kitty. Naiinis ako sa sarili ko. Nagigilty ako na hindi ko na-actionan kagad ang ginawa ni Karil sa kanya. Natalo ako ng galit ko na si Karil din ang dahilan. Humigpit ang yakap nito sa likod niya. Tinapik niya ito sa braso. Lahat naman ng tao nagkakamali ng desisyon at minsan hindi kaagad nakaka-aksyon. Tao lang din si Sir Harry. Namamali ng desisyon sa buhay at may emosyon. Bumalik ang atensyon nila kay Miss Mara na lumapit na. Thank you sir, akala ko hindi na ako makakabalik. Walang hiyang Karil yun. Nagpanggap pa namang taxi driver at dinala kami sa haunted house. Kakanginig sa galit. Subukan niya lang tumakas at baka totoong sunugin ko siya. Muling nitanya ni Miss Mara. Naawa siya dito, nadamay pa ito sa gulo nila. Nakakahiya din sa asawa nito. Pinakawalan ni Sir Harry ang bewang niya, tinayaan siyang lumapit kay Miss Mara. Niyakap nito ng mahigpit. Miss Mara, sorry po't nadamay ka pa. Ayos lang Marian, buhay pa naman. And please, huwag niyo nang hayaang makawala yun. Dumi ng titig ni Sir Harry at umiting ang panga. Hindi na kailanman Miss Mara, sa kulungan na siya tatanda kasama ni Albert. Para itong nabunutan ng tinik sa pagbuga ng hangin. Mabuti naman sir, pero Sir Harry, yung lupang ibibigay mo, lagyan mo na rin ng bahay para naman sulit ang pagiging extra ko dito. Tumawa pa ito ng alanganin. Mahina siyang natawa sa request nito pero binalingan pa rin ng asawa. Binukan niya ang mga labi upang bigkasin ng, please, wala nang tunog. Of course, no problem, Miss Mara. Nitong desisyon, mabilis. Ay, thank you. Negosyo package, ayaw niyong dagdagan? Sabi ko nga po, joke lang. Bawi nito noong kumunitang noon ng asawa niya. Pinalakihan niya tuloy ito ng mga mata. Nagdadamot ba to? Nananakot pa. Aba, ibibigay ko rin Miss Mara. Bawi nito dahil kung hindi ay magagalit siya. Kinausap pa ito ng mga naiwang pulis at parang buong araw nila yung kinakain na lang ng pangyayaring yon. Pagdating ng gabi tuloy pagod na pagod sila. Naawa pa siya kay Sir Harry na dinadaing ang likod nito. Matanda ka na. Tinatamaan ng likod mo sir. Asar niya ditong kinasama ng titig nito. Talaga ba, Kuti? Gusto mo bang patunayan ko pa sa'yo? Nangingiti siyang lumayo dito upang humarap ito at humakbang palapit. Ilang taon na lang tatamaan ng tuhod mo, Sir Harry. Tapos yung balakang mo rin, tuloy niyang asar dito. Tumikwas ang kilay nito at damit mula sa likod. Lumapit ka sa akin na tignan natin ilang oras tatagal ang tuhod at balakang ko. Lapit Kuting, huwag kang tumakbo. Tigil na nito noong akma siyang tatakbo, napatili siya nung hulihin siya nito't buhatin. Sabi ko na huwag ka na tumakbo. Ang kulit mo, 5 Roosevelt ang nasa tiyan mo Kuting. May halong sermon ng boses nito. Marahan siya nitong hiniga sa kama. Kinulong ang katawan niya ng katawan nito. Nagsasalubong ang kilay nito at kahit marahan siyang inayos ng mga yon. Magpapabotox kaya, Sir Harry. Muling asar niya kahit ang titig nito ng liit. Humalakak na siya at nahampas ito sa dibdib.
Natigil lang siya noong matantong Marin pa rin ang titig nito sa kanya. Napanguso siya, ayaw sabayan ng trip niya. Ang seryoso, joke lang, gwapo pa rin naman. Hindi naman halatang wrinkles, pasilip nga. Kunwari niya pang tinitigan ang gilid ng mga mata nito. Pasalamat ka, mahal kita. Sumusukong bigkas nito. Agad na sumilay ang ngiti niya. Thank you, Sir Harry. Gusto ko yung ganito, tahimik at tigtas. Bumagsak ito sa gilid niya, tinapit ang bewang niya. Gusto ko rin kuting, bukod pala sa tahimik. Ha? Bakit naman? Kasi magiging 10 ng anak ng kuting ko. Parang kailangan ko na mas maraming energy magbantay ng makukulit na bata. Umungol pa ito sa dulo na tila alam mahirapang ito. Sino may kasalanan? Ako ba? Sino bang nag-request na quintuplets? Sumiksik to sa leeg niya. No, ako ang may kasalanan at ako rin ang nagre-request. So sino magdurusa niyan sa pag-alaga, Sir Harry? Ako rin, shit. Sasakit nga yata ang tuhod ko. Biglang reklamo nito kaya't mahina siyang natawa. Ngayon palang nakikita na niya si Sir Harry na nagpapastol ng mga bata. Paano na lang kapag kumakain sila sa labas? Ang dami nilang chikiting. Nga pala, paano mo naisip na si Irene ay si Karil, Sir Harry? Private investigator, hindi ba mahal yon? Hindi kung kapalit ay kaligtasan ng mag-iina ko, kahit milyon-milyon pa. Itataya ko, Kitty. Hinagod na naman ang puso niya ng init sa sagot nito. Pumikit siya at ninamnam ang yakap nito. Pwede bang puntahan ko bukas si Karil? Umingit ito. No. Pero hindi ito nanalo. Wala tong magawa ko hindi siya samahan sa presinto. Namumulang mga tenga nito dahil pinagtitingin na sila. Kailangan ba talagang ganyan ang suot mo? Ang itim na mga labi mo. Pati ang bulaklakuting, itapon mo na kaya? Shh, ka lang Sir Harry. Inaano ka ba ng outfit ko? Ang ganda nga nitong black dress at black hat ko. Bagay naman sa black lipstick. Cute din naman tong black heels ko ah. Nalukot ang mukha nito. At cute din niyang mga white everlasting flowers mong nasa maliit na basket. Proud siya gumiti. Yes, masama ba kung paglamayin si Karil sa kulungan? Ako na nag-adjust. Susunod na lang ang kabaong para sa kanya.